Magandang araw po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw ng December 31, 2023, Linggo. Tara! So mga bayang karerista, ang start time po ng karera ay sa ganap na alas 11:15 ng umaga. So meron pong hinandang 10 karera para sa araw na to. Medyo maganda po ang lineup mga bayang karerista. So ito na po gaganapin ang last day. Last day po ng no bearing, yung 1 month po ng full month of December. Ngayon na po ang last day. Ngayon dito rin po sa araw na to gaganapin yung third leg ng Juvenile Stakes Race saka imported local challenge races po. Dito na rin po magaganap yan. So magbibigay na po tayo ng tip, giya at informasyon. So dito po sa race number 1, ito na po yung imported local challenge race. So 1,800 meters po, 6 runners po ito mga bayang karerista. Sa totoo lang gustong gusto ko talaga si Shensai Spirit. Siya po ang aking first choice. Itong kabayo na to, mas mahaba po ang karera, mas papabor po sa kanya. Kasi hindi po sila hahabol agad, hihintayin nila. Pero itong kabayo po na to, sa tingin ko marami pa po sa katawan. Nataon lang na nagulat lang po, nabulaga sa kanan. So dito po sa race number 1, first choice po, entry number 1, Shensai Spirit po. Ang second choice ko po dito yung entry number 6, Righteous Ruby, mga bayang karerista. Jeff Tagulaw Sarati na po magdadala. Yun nga, kagaya ng sinabi ko, isa rin to sa magmamadali kasi Shensai Spirit po, mainam na kabayo po ito. So, magpipilit po sila humabol agad. So, sa tingin ko naman, si Righteous Ruby, si Jeff Sarati po ang papatnubay nga, madidiskartehan po niya ito na maganda. Ang third choice ko po dito yung entry number 2, yung nanalo. Ito po yung tumalo kay Shensai Spirit, nadoon na rin po si Treasure Hunting. So, si Shastalu, siya po ang aking third choice. Medyo mainam po yung remate niya. Yun nga lang, gaya ng sinabi ko sa inyo, kailangan may bubilig-lig kay Shensai Spirit para makarating mo sila. Dahil kung wala pass your paper. Ulitin ko lang dito sa race number 1, first choice po, entry number 1, Shensai Spirit. Second choice po, entry number 6, Righteous Ruby. Third choice po, entry number 2, Shastalu. Dito na tayo sa race number 2, third leg ng Juvenile Stakes Race. 11 entries po ang magsisitakbo dito sa mga bayang karerista. Ito po, magandang karera ng mga 2-year-old. Nagtataka lang po ako, hindi po nasali si Bea Bell. Tapos meron pa rin isang magaling na hindi po nakita rito. Yung kalaban po ni Every Sweat Counts, nung maiden, nung niya. Magaling din po yan Kaya lang matulin. Tataka po ako, marami pong di nagsisali na maiinam. So dito po sa race number 2, first choice po, entry number 11, Every Sweat Counts. So, nakita naman natin yung pacing na tinatakbo po ni Every Sweat Counts, mga bayang karerista. Kahit milya pa ito. Nako po, maganda po ang ipapakita niya itong kabayo na to. Lalo na nung nakaraan, na disqualified po ito. Nanalo po doon si Bill Jordan, which is nabunggo po ata ni Every Sweat Counts, naabala po si Patty Dilemma kay Bill Jordan. So, ito po ang first choice ko, si Every Sweat Counts. Ang second choice ko po yung entry number 6 na si Morning After, mga bayang karerista. Ito pong si Morning After, galing na galing po ako sa kabayo na to. Angkop ang distansya, mabilis na kabayo, nakakasunod po agad. Yun nga lang, gaya po ng sasabihin ko, Every Sweat Counts ang magdadala ng marcha, wala po ako nakikitang kasing tuling niya. Maliban lang po doon sa yung entry number 7 na King Games, may tulin po ito. Pero tingin ko iba po yung ere ni Every Sweat Counts. Yun lang po. So dito po sa race number 2, first choice po entry number 11, Every Sweat Counts. Second choice po entry number 6, Morning After. Dito na ho tayo bayang karerista sa race number 3. First choice po entry number 5, Darleb. Mga bayang karerista, ang nakikita ko lang po kasing problema ni Darleb, pag tumatakbo po, tumitingala pa kanan. Parang, alam niyo na, nag-look at the sun Nakatingin ang tingin sa kanan. So, uncontrollable po siya pagdating po sa bukado, lalo na sa bibig. Yun po ang napansin ko dito kay Darleb, mga bayang karerista. Pero siya po ang first choice ko, babaho sa laban nito. Iba ho ang kinakalaban nito ang kabayo na to. Ang second choice ko po dito, yung entry number 1 na si Speed Fantasy.
Mga bayang karerista, ito pong Speed Fantasy na to, mainam na kabayo po ito. Talagang pagka binigyan po, dumay-diretso. Galing sa panalo po ata ito, tinalo po niya si patong po ni Jeff Sarate, matuling kabayo eh. Pagkakalam ko po, magaling na kabayo yung tinalo ni Speed Fantasy, Yamado yun. Kaya lang nagre-racing wide yung kalaban niya. Siya sa gitna duman si Speed Fantasy. Kundi po ako magkamali, tinalo po niya. So dito po sa race number 3, first choice po, Diado po ito, entry number 5, Darleb. Second choice po, entry number 1, Speed Fantasy. So dito na po tayo, bayang karerista, sa race number 4, 8 entries po dito. Ang distansya po is 1,400 meters. First choice ko po, entry number 7, Eye in the Sky. Imported na kabayo po ito ha. Mga bayang karerista, ito po sa Eye in the Sky, nanalo po si Runway 10. Siya po ata yung segundo o tersero na dumating. Couple entry po ito eh. So nakita ko po yung kilos nito, lalo na yung galaw sa gitna. Ang lakas, ang galing. So para sa akin po, horse to beat po dito sa akin si Eye in the Sky, yung entry number 7. Ang second choice ko po yung entry number 6 na si Chocolate Thunder. Alam naman natin mga bayang karerista, Chocolate Thunder is Chocolate Thunder. So kung sakaling, alam nyo na, magamayan po ni C.A. Reyes. Lucky Jockey po ito, apprentice ha. Charles A. Reyes, itong entry number 6 na Chocolate Thunder, tingin ko po malaki rin po ang panalo nitong kabayo na to. So dito po sa race number 4, first choice po entry number 7, Eye in the Sky. Second choice po entry number 6, Chocolate Thunder. So mga bayang karerista, ito po, naka-dividendaso po. Naglakad po tayo, nakakita po tayo na nagtitinda. Ito naman po yung kopya. Mas ginusto ko na lang po dito sa daso, at least rekta na. So dito po sa race number 5, so lahat na po ng karera natin mula race 4 hanggang race number 10, 1,400 meters po. So dito po sa race number 5, first choice ko po entry number 5, Doktora. Si Doktora po kasi nung mga huling takbo niya, maraming tumatakbo, natatraffic. Pero ang tempo po niya nandoon pa rin. Nakikita ko po may ina pa ho itong kabayo na to na si Doktora. Ang tinatapos po niya, na segundo po ito, kung di po ako magkamali, na segundo, na kwarto, yung po mga naging dating niya nung last previous runs niya. So siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po entry number 3 na si Go G Go. So mga bayang karerista, remind ko po kayo. Diba nanalo to, tinamaan natin. Marami tayo. Ang galing na itong kabayo na to. So tingin ko po, pag sakaling totoo, maabala si Doktora, tingin ko wala na akong kawala kay Go G Go. Siya po ang nakikita ko pwedeng tumalo kay Doktora or vice versa. So dito po sa race number 5, first choice po entry number 5, Doktora. Second choice po entry number 3, Go G Go. So dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista. 8 runners po dito. First choice po entry number 6, Full Control. So full control po ako, lalo na papatungan na po ni Dan, the Hammerman, Camaniero. So ito po ang nagpapanalo talaga sa kanya, si Dan Camaniero. Para sa akin po, malaki po ang panalo nito. Ngayon po, ang second choice ko po yung entry number 4, This Girl is on Fire. Bagong kabayo po ito. Nanalo po ito ng barrier 1.13. Maraming. Ibig sabihin, nakalak. Nakalak, nakapigil. Lahat na sabihin nyo nangyari. Yun nga lang ngayon lang po siya masasabak sa medyo may malakas. So hindi po natin alam kung totoo ba yun o hindi. Pero itong kabayo po na This Girl is on Fire, anak po ito ni American Pero. So, mainam po. Lahi-lahi pa lang. May American Pero po ang lahi, ang stallion. So, para sa akin po, malaki po ang panalo nito. Ang third choice ko po yung entry number 8, King Hans. Kabayo po ni LADD. Ito pong si King Hans, natuturuan na po itong rememate. Nakakasunod po ito sa pacing. Alam naman natin, matulin to, segundo, tersero, or baka bandera po siya rito. Isang chuck niya, magaling. So makikita niyo po yung talagang ini-improve po ng kabayo na King Hans. Always in the money po ito. Hindi po nawawala ito sa second, third, fourth. Yun po ang masasabi ko. So dito po sa race number 6, first choice po entry number 6, Full Control. Second choice po entry number 4, This Girl is on Fire. Third choice po entry number 8, King Hans. Dito na po tayo sa race number 7, mga bayang karerista. Mapapailing lang po talaga ako dahil magagaling po yung magsisitakbo. Dito po sa race number 7, first choice po, entry number 1, California King. Ito pong kabayo na to, anak po ito ni California Chrome, Queen of Songs.
So, nung binili po nila ito dun sa US, buntis po yung inahin. Ito po ang inanak. Dito po pinanganak yan. Kaya lumalabas po ito, island-born. Buntis sa ibang bansa, dito pinanganak. Island-born po ang tawag doon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, matagal na. Kursunada ko po ito. Galing na galing po ako sa kabayo na to, si California King. Iba po manakbo tong kabayo na to. Yun nga lang po, makakalaban po niya entry number 4 na si Lucky Strike. Imported. Eto na, super inam po yung kabayo niya. Oho, si Lucky Strike, magaling, mainam. Nung nakaraan po, alalay lang po yung dinala niya. Pero mainam po yung pagkakapanalo ni Lucky Strike po, mga bayang karelista. So kayo pong bahala. 1-4, 4-1, pero ako 1 po ako lalagay, paligunda po yung 4. So ulitin ko lang po, dito po sa race number 7, first choice po, entry number 1, California King. Second choice po, entry number 4, Lucky Strike. So dito na tayo sa race number 8, mga bayang karelista. 8 runners po ito. First choice ko po, napakainam ng panalon kay John Alvin Guse. Si entry number 4, Magnolia Yana. Nung tumakbo po ito nung nakaraan, iba po ang jockey nito. Tapos nag-change jockey po nung malapit na tumakbo, pinalitan na po ni John Alvin. So para sa akin po, ngayon no, wala ako nakita makakasunod sa area niya. Lamang po sa akin ito, entry number 4, Magnolia Yana, mga bayang karalista. Ang second choice ko po dito is yung entry number 5 na Cole Digger. Kung sakaling magpipilit po yung entry number 6 at yung entry number 8, si Ikot lang at saka si High Quality, kung mape-pressure po nila ito ng 2 kwarto si Magnolia Yana, diyan po papasok yung mga dihadista. Kagaya po ng entry number 5, Cole Digger, entry number 2, Octubre 14, at yung entry number 1, Kentucky Rain. So para sa akin po, ang second choice ko po dito, entry number 5, Cole Digger. Gaya ng sinabi ko sa inyo, kung sakaling ganun nga po ang mangyayari, malaki po ang magiging panalo ni Cole Digger. So dito po sa race number 8, first choice po entry number 4, Magnolia Yana. Second choice po entry number 5, Cole Digger. So dito na po tayo sa race number 9, mga bayang karerista. 8 runners po ito. Another Nap Magno po. First choice po entry number 4, No Sen Yang Yana. Para sa akin po, marunong kasi sumunod tong si No Sen Yang Yana. Pwede pong sumunod ng tercero tag agad ito. Tapos yung nagbabakbakan sa unahan, isang check lang, kuha na po niya. Sa meta na po sila magkikita-kita. Yung po ang nakikita ko. First choice ko po yan. Ang second choice ko po yung entry number 8 na si Good Reason. So mga bayang karerista, may takbo po si Good Reason nung nakaraan. Last 200 to 150 meters po, medyo doon na lang po siya nawala sa eksena. Kung sakali pong mapapabayaan po si Good Reason sa unahan, tingin ko po malaki po ang panalo nito. Entry number 8. Siya po ang aking second choice. Ang third choice ko po, dihadong kabayong entry number 6 na si Heritage. Mga bayang karelista, nakababa na po si Heritage ng rating. Gaya din po ng mga iba rito. Pero si Heritage po, mga bayang karelista, deremating kabayo po ito. Magugulat na lang kayo pag tinawag, nandun na eh. Medya milya pa lang, nagtatrabaho na po yung hinete niyan. Magaling po yan, nag-iisa-isa na po yan. Kaya minsan magugulat tayo, saan ang galing to? Saan sumulpot to? Ganun po kainam yung kabayong Heritage po, mga bayang karelista. So dito po sa race number 9, first choice ko po entry number 4, No Sen Yang Yana. Second choice po entry number 8, Good Reason. Third choice po entry number 6, Heritage. So dito na po tayo sa last race po, race number 10, mga bayang karerista. 8 runners po. First choice ko po, puntong-punto, inam na inam po ako dito sa entry number 3, Hakim. So mga bayang karerista, nagbibilang po ng panalo si Hakim. Nakaka-anim na panalo na po ata ito, or gunning for 7th win na si Hakim. Napakainom na kabayo po. Lahat po ng panalo na ito, nakadikit na nakadikit. Isang bigay lang na gano'n. Paglakpas, sabay pumipermis na. Ang galing na kabayo po ni Hakim. Siya po ang aking first choice. Ang second choice ko po dito yung entry number 4 na si Borrowed Heaven, mga bayang karelista. Ang baba po ng nilalabanan ngayon ni Borrowed Heaven. Tingin ko po malaki po ang panalo nito. Pag nakalimutan po natin to, bubulaga po ito si Borrowed Heaven. Ang third choice ko po dito yung entry number 5, Super Earth. Kung di po tayo nagkamali, nanalo po ito nung last 2 race niya or 3 race ago. Banderang tapos si Super Earth. So, yun nga, magaling na kabayo naman to. Para sa akin po, may panalo rin naman po ito. So, dito po sa race number 10, first choice po, entry number 3, Hakim. Second choice po, entry number 4, Borrowed Heaven. Third choice po, entry number 5, Super Earth.
So shoutout lang po muna tayo mga bayang karerista kay Mr. Chito Ventura, Justin J. Senobio, kay Mark Ambrosio, kay Aljen Largo, kay Second Monsod, kay Arnel Bravo Lorenzana. Sa mga bayang karerista, anin ko lang po kayo para yung confusion po sa pagkakatalo ni Great Connection. Wala po tayong galit o sama ng loob sa pagkakatalo niya, lalo na sa Jackie. Which is nakita naman natin, talagang may mga nangyayari sa pagbukas ng starting gate. And then, pagdating po ng rekta, nakita po talaga ng trainer ko, pinasabi sa akin, Boss Jess, panoorin mo, yung last 100 meters, nalubak, 150 meters, basta nasa balya siya, yung pagsandal po niya, sabay nalubak, pagkakalubak, bagaling po yung nanalo na tres, umangat. Kasi kung hindi ho, damay siya sa pagkakalubak. Kasi doon siya papunta sa lubak po na yun sa rekta. So nalubak po talaga si Great Connection. Ngayon po, ang nangyari, yung bear trap sa likod, nasira, nag-umpog. Tapos yung spike po, nung pinictura nung trainer ko, nakalas. Buti nakakapit, tumabingi. Mas sabi ko, buti na lang, sana pala dapat nakalas na lang. Kesa yung pong sinasabi na tumabingi. Kasi magkakasugat-sugat. Buti wala naman nung nangyaring gano'n. Tapos si Jackie Elos naman, so saludo ako sa kanya, at least kahit papano, tumapos ng meta. So sa ngayon po, maayos po yung kabayo natin. Ang di ko lang po nagustuhan is yung pagkakasuspindi po ni Elos. Easy mismount. So sana po, sa mga board of stewards, alam natin na trabaho niyo po yan. Ako pong may-ari, di po sumamalo po sa hinente. Which is talagang may win, di naman pwedeng puro panalo, di naman pwedeng puro talo. So masasabi ko lang naman po, sana yung kung lang po akong mag-aapila po itong hinete ko. Isa po ako sa pipirma sa apila niya na hindi po masama loob ko sa pagkakatalo. 10 nakita yung sinismount. Kasi yung pasubsob po yung kabayo ko. Totoo lang yung pasubsob. Kung pumigil po siya sa last 30 o 40 meters, siguro dahil po siyang balulubak ulit or nalubak. Sana kung maano niyo itong sinasabi ko, kawawa naman. Trabaho po nila ng mga hinete yan. Wala pong may gusto magpatalo, matalo, lalo na po ako. Ang laban po namin, kaya alam ng trainer ko, is labas ng labas. Hindi po tayo magpapatalo. Kunyari, sinabi ni ganito, ni ganyan, biyaheng kabayo ko. Wala o. Dito sa vlog ko, maririnig nyo po yan. May panalo, walang panalo. Sa totoo lang, pinost ko na po yung ibang ticket ko. Hindi ko lang may-post yung marami. Kasi masakit po sa mata kasi talo. So kung ano lang po yung kaya ko i-post, nakabawi naman. Yun po masasabi ko. Kahit paano nakabawi naman nung last 2 races. Tinawagan ako ng trainer ko, Boss Jess, taya ka. Tumaya naman ako. So, yun lang po masasabi ko mga bayang karerista. Tigil na po natin yung huwag po tayo mag-away. Lalo na magbabagong taon. Ako na po mismo makikiusap sa inyo. Natalo po yung kabayo natin, fair and square. Talagang talo. Wala po akong magiging excuse. Talagang yung kabayo ko, baka sa salida, mabagal na talaga lumundag. Yun lang po. So, yung nire-request nyo po sa akin, pag-aaralan po natin yan. So, mga bayang karerista, Happy New Year in advance po. Saka take care po. Ingat po tayo.